Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po si Leo Magpayo, pansamantalang humahalili kay Bea Gaza de Guzman. Mapapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.925 MHz, 15.190 MHz at 12.120 MHz. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya at ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulo ng ating mahalagang balita, formal nang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Biyernes ang Ligtas Pinoy Centers Act at ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergency Act sa isang seremonya sa Malacanang Palace. Layunin ng Ligtas Pinoy Center Act na makapagpatayo ng permanente at storm-resilient na mga evacuation center na dinisenyo na makayanan ang mga bagyo na may bugso ng hangin na umaabot ng 300 kilometro kada oras at lindol na may magnitude 8.0. Mayroong mga sleeping areas, healthcare stations, sanitation facilities at probisyon para sa mga alagang hayop ang mga center at prioridad nito ang mga high-risk at disaster-prone areas. Samantala, magbibigay naman ng tulong pinansyal ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act sa mga estudyante na nasasakop ng calamity declared areas. Ang bayarin sa mga higher education at technical vocational training programs ay ipagpapaliban tuwing may emerhensiya para makatutok ang mga apektadong estudyante sa kanilang pag-aaral. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Last October, our country had the distinct honor of hosting the 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Together with our partners and neighbors in the region, we came to the resounding conclusion that as climate challenges intensify, so should our efforts. The signing of the Ligtas Pinoy Centers Act and the Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act today reflects our steadfast commitment to protecting the rights and providing relief to families and students affected by calamities. The Ligtas Pinoy Centers Act mandates the establishment in every city and municipality nationwide of evacuation centers that are fully equipped to provide temporary but secured accommodations for our disaster-stricken citizens. We do not wish for the frequent usage of such facilities and can only pray that we have fewer calamities. But nonetheless, we need to ensure that the evacuation centers sufficiently respond to the needs of our people affected by calamities and other such emergencies. Investing in these climate-resilient facilities must be the norm, for we are not only protecting the people's lives, but also capacitating our local government units to respond, to reduce, and to manage the risks of disasters. Through this, we are also integrating into the very consciousness of every Filipino that preparedness is as vital as responsiveness. Whenever disaster strikes, we can and will respond. Noong Sabado, dinalaw ko ang mga evacuation center ng ilang mga nasalanta ng sunog sa Tondo.
Alam niyo po, naantig ako sa nakita ko dahil sa kabila ng pinagdadaanan nila, nakangiti pa rin sila at ang init pa rin ng salubong na ibinigay sa atin. Dito ninyo makikita ang pagiging matibay ng mga Pilipino. Kahit nasa gitna ng matinding pagsubok, nagagawan pa rin ng paraan upang sumaya. Tibay ng loob at tatag ng pananampalataya sa may kapal, yan ang kanilang tangan. Evacuation centers like these should also be as strong as their faith and as resilient as the people's resolve. These serve as safe havens for those who share the same struggle and find comfort amongst one another. In my many visits to temporary shelters, I saw the plights of evacuees, and it's a very serious matter. Adding to that, the predicament is that traditionally, public schools are being used as, by default, evacuation centers. And that has been the case since we started using evacuation centers. I understand the appeal of the DepEd to refrain from using school grounds and classrooms as evacuation centers for prolonged periods of time. Schools are supposed to be sanctuaries for learning, creativity, and growth. They should not also bear the burden of being makeshift shelters. With the enactment of this law, we heed that appeal, and commit to only using our schools for the promotion of our students' welfare and development of the education system. The enactment of the Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergency Act is in line with the harmonization of our efforts to make education accessible to all our students. This law provides urgent financial relief by deferring student loan collections during and after disasters without penalty or interest. The benevolence of this law allows the disaster-affected students and their families to have a breathing space as they recuperate and rebuild their lives. It is our hope that this law will help lessen the financial burden off of our students' shoulders as they continue their schooling. Let me express my appreciation to our legislators who rallied behind the creation of these much-needed laws, a testament to your commitment of giving paramount prioritization to people's needs. To properly implement these pieces of legislation, I call on the Department of Public Works and Highways to ensure the timely construction of these evacuation centers in priority LGUs, in adherence to the required minimum standards, including the National Building Code, and with consideration to the unique needs of each LGU. Furthermore, we have redesigned the evacuation centers because the weather that we have been experiencing has become more and more extreme. And we have our evacuation centers are rated to survive a very 130 kilometers per hour winds, whereas we have seen in the past few weeks that these are way below the strength of the storms that we have been experiencing. And that is why the standards that we are going to be building to will be much higher, and to make sure that those who have been taken to evacuation centers do not then become victims when the evacuation center fails in the face of such strong weather. So to the CHED and to TESDA, extend all forms of necessary and reasonable assistance to our students. Ensure that the financial hardship of our disadvantaged students will not hinder them from completing their education. To all LGUs, especially those located in calamity-prone areas, I urge you to keep your constituents informed with your disaster resilience strategies and plans. Let us together accelerate our efforts and offer more innovative solutions that aim to offer refuge and provide ease to our fellow Filipinos, especially in times of such crises. Let these new laws lead us to become a truly disaster-responsive, bagong Pilipinas, one that reflects the innate strength and resilience of the Filipino people.
si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaparehong araw ng Biyernes, bilang pagtupad sa kanyang pangako na mag-alok ng economical, efficient at accurate na soil analysis sa mga magsasaka sa lahat ng rehiyon sa bansa, sinamahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture o DA, Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa inaugurasyon ng kauna-unahang Mobile Soil Laboratory o MSL sa isang seremonya sa Kalayaan Hall ng Malacanang Palace. Bilang bahagi ng National Soil Health Program at nasa linya ng misyon ng administrasyon na paramihin ang mga soil testing center sa bansa, itinaguyod ng BSWM ang MSL, isang 10-wheeler truck na may state-of-the-art equipment, facility, resources at safety features na layuning magbigay ng accurate at napapanahon na resulta para sa agricultural stakeholders. Kayang mag-analisa ng 44 na soil chemical, physical at microbiological ang MSL, pati na rin ang mga water chemical parameter at ito'y ipapadala sa mga liblib na lugar sa bansa para suportahan ang regional soil laboratories. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Ngayong araw, tayo ay magpapasinayan ng kauna-unahang mobile soil laboratory sa Pilipinas. Hindi dapat ganun. Ba't naging ngayon pa lang na yung una? Dapat 30 years ago pa ito eh. Kailangan siya. Ang nagkikwento nga kami ni DV, and I was just telling him, hindi namin kami sa Ilocos dati, hindi namin masyadong nararamdaman dahil meron kaming MMSU. Kaya yung soils analysis na kinakailangan ng mga sanghera namin, yung irrigation association namin, yung mga cooperative, doon dinadala. At pina-finance naman ng provincial government. Pero nung umikot-ikot na ako, nakita ko na hindi talaga alam ng ating mga magsasaka kung paano gamitin yung fertilizer, paano gamitin yung pesticide, kailan ilalagay, ano nang lagay ng kanilang lupa, kailan kailangan magpatubig, kailan yung sumobra naman ng tubig, sayang, kailan pipigilan. Lahat ito ay hindi alam ng mga magsasaka. Native talent lang ang kanilang ginagamit. Tinitignan lang yung, meron kami mga farmers sa Ilocos, tinitikman yung lupa para malaman kung may acidity. Talaga. Kumusta na dito? Kukunin nyo na aamoy-amoy. Ano ginagawa mo? Pero ganun na lang. It was a very inexact science. Kaya ngayon, ang araw na ito ay makasaysayan. Dahil makasaysayang hakbang na nagbibigay din sa kahalagahan ng agrikultura sa ating adhikain nang masiguro ang sapat na pagkain, maunlad na pamayanan at mas nagkakaisang bayan. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang ating walang pagod na hangarin na patatagin ang ating ekonomiya sa pamamagitan ng pag-alalay sa ating mga magsasaka. Sa pagbibigay sa kanila ng makabagong kaalaman at teknolohiya, tinutulungan natin silang maging handa sa hamon ng makabagong panahon. Sa tulong ng Bureau of Soils and Water Management, naisakatuparan natin ang pagkakaroon ng Mobile Soil Laboratory. Ang walang patid nilang dedikasyon ay hindi lamang nagbibigay pugay sa alaala ng aking ama, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung hindi isang halimbawa ng kakayahan nating magbago at magbago at magpaunlad ng buhay ng ating mga kababayan. Alinsunod sa National Soil Health Program, ang Mobile Soil Laboratory o MSL ay sumasailalim sa ating layunin may lapit ang mahalagang serbisyo ng pagsusuri sa lupa sa mga lugar na lubos na nangangailangan nito. May kakayahan ang MSL na magsuri ng higit 40 chemical, physical at
Ano bang Tagalog ng microbiological parameter ng lupa at tubig? Sa pamamagitan nito, matutulungan ang ating mga magsasaka na masigurong malusog ang kanilang lupa, ang pundasyon ng mas mataas at mas masaganang ani. Tumatayo rin ang MSL bilang isang sentro ng kaalaman. Ang MSL ay nagsisilbing pasilidad para sa training at pagtuturo ng mga bagong teknolohiya at bagong pamamaraan. Sa pamamagitang ito, magkakaroon ng pagkakataon ng ating mga magsasaka na makapagsanay upang mas maunawaan nila ang potensyal ng kanilang lupa at ibang likas na yaman. Mahalaga rin na ipabatid ng mga resulta mula sa pagsusuri ng lupa ay maitanggap ng ating mga magsasaka sa loob ng 5 araw sa pagsumiti ng soil sample nila. Depende sa pagiging komplikado ng pagsusuri. At sa unang taon ng operasyon ng MSL, ang lahat ng serbisyo ito ay sasagutin ng buo ng BSWM. Kaya wala po kayong kailangan alalahanin at babayaran dito sa susunod na taon. Layunin ng proyektong ito na bigyan ang ating mga magsasaka ng kaalaman at teknolohiyang magagamit nila na siyentipiko na paraan ng pagsasaka. Sa ganitong paraan, mapapalagaan nila ang kalusugan ng kanilang lupa, magagamit ng tama, ng pataba, at makakamit ang mas mataas na ani. Hindi lamang ito'y nakakatulong sa ating mga magsasaka. Ang mga datos na makakalap mula rito ay magbibigay din sa ating mga tanggapan na mga impormasyon upang makabuo ng patakaran na sumasailalim sa tunay na pangangailangan ng ating agrikultura at sa bawat lugar dahil iba-iba ang sitwasyon. Sa simula, tutungo itong mobile soil laboratory sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Aurora at Bataan. Mananatili ito sa bawat probinsya ng halos 2 buwan at magbibigay ng serbisyo sa 10 magsasaka bawat araw. Ngunit, simula pa lamang ito, sa unang bahagi ng 2025, layunin natin maglunsad ng karagdagan 16 pa na mobile soil laboratory sa buong bansa. Isa bawat rehiyon. Ang proyektong ito ay nakaugat sa Presidential Decree number 1435 na nag-uutos sa BSWM na palakasin at paunlarin ang kapasidad ng ating soil laboratory. Patuloy natin susuportahan at palalawakin ang kapasidad ng ating mga kasalukuyang soil laboratory na matagal nang katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong sa kaunlaran. Kasabay ng paglunsad ng proyektong ito ang ating pagdiriwang ng World Soil Day. Isang mahalagang paalala ang araw na ito sa papel na ginagampanan ng lupa, hindi lamang bilang pinagmumulan ng ating mga ani, kundi bilang pundasyon ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Tuwing 5 ng Disyembre, nagkakaisa ang buong mundo upang paigtingin ang ating pagkilos sa pangangalaga ng ating yamang lupa. Dahil kung wala ito, wala tayong ani, wala tayong pagkain, wala tayong kabuhayan, wala tayong kinabukasan. Kaya sa pagkakataong ito, inaatasan ko ang BSWM na manguna sa pagpapalakas ng ating kolektibong aksyon para sa lupa at sa kalikasan. Ang araw na ito ay simbolo ng ating determinasyon, ang ating pagsisikap na buuin ang isang bansa na mas produktibo, mas malusog at mas matatag. Sa pagtahak natin sa landas tungo sa bagong Pilipinas, patuloy tayong tumutugon sa tawag ng ating mga magsasaka. Pangalagaan ang ating kalikasan at itaguyod ang isang bansang may matatag na pundasyon para sa kaunlaran at kasaganahan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sisikaping maipamahagi ang lahat ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA bago matapos ang kanyang termino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltasar. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat upang maipamahagi ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Ayon sa Chief Executive, kanilang pipilitin tapusin ang pamamahagi ng CLOA bago matapos ang kanyang termino. Sinabi ni Pangulong Marcos na ilang dekada na ang programang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, subalit hanggang ngayon nananatili pa ding hindi nasasagot ang mga suliranin ng mga magsasaka. Nakakahiya ayon sa Presidente kung hindi nila matatapos ang programa na sinimula ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ang target anya ng dating Pangulo ay maging pag-aari talaga ng mga magsasaka ang kanilang lupang pinagtatrabahuan. Kaya pilit namin na matapos na maibigay lahat ng mga CLOA sa lahat ng mga agrarian reform beneficiary bago po kami umalis sa aming mga opisina. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang ulat, pinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpapatuloy niya ang legasiya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa reforma sa lupa. Ayon sa Pangulo, mithiin ng kanyang ama na ibigay sa mga magsasaka ang mga lupang kanilang sinasaka para makapagbigay ng pagkain sa mga Pilipino. Binigyan din pa ni Pangulong Marcos na prioridad ng kanyang liderato na ibigay sa mga magsasaka ang lupa para sa kanila. Ngunit sa ilang dekada ng programang ito, nakita ko po na hindi pa rin natin na isasagot ang mga suliranin ng ating mga magsasaka. Kaya po, ating agad binigyang prioridad ang pagsasawalang bisa ng inyong utang sa lupa at ang pagpapabilis ng pagbibigay ng mga titulo dito yung ating tinatawag na CLOA. Pinangako din ng punong ehekutibo na sa ilalim ng bagong Pilipinas, mas maunlad at matatag ang ekonomiya ng bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bahagyang bumilis ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Nobyembre. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, na itala sa antas na 2.5% ang November headline inflation mula sa 2.3% inflation rate sa bansa noong Oktubre. Dahil dito, ang average inflation mula Enero hanggang Nobyembre ay nasa antas na 3.2%. Paliwanag ng PSA, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ay ang mas mabilis na pagsipa ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na nasa 3.4%. Partikular dito ang presyo ng gulay, kamatis, isda at karne ng baboy. Nakaambag din ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Pagdating sa National Capital Region o NCR, bumilis rin sa 2.2% ang inflation habang nananatili sa 2.6% ang inflation sa mga lugar sa labas ng NCR. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga market stall holder sa Bayambang, Pangasinan, pinulong kaugnay sa fire safety.
Narito ang buong balita na ihatid sa atin ni Sara Cayabyab mula sa RP Dagupan. Dinauloan na sa Office of the Special Economic Enterprise na lokal na gobyerno'y Balaya Bayambang, Luyaga, Pangasinan, so sari market stallholders dapya na ipakabat sa naipaliwawas si Karaso Pigaran Bengatla. Kabyangan iyan na sa fire safety, CCTV ordinance tan business permit, yain paliwawa na sari miyembro'y Bureau of Fire Protection tan PNP. In paliwawa si Karaso Fire Safety Inspection System tan say online application para say panangala na fire safety evaluation clearance para saray akan kayarian na pwesto. Gatmaton niya na makaalwar so karaklan at sa insidente ya puol. In paliwawa met na sari pulis so unong ordinansa, yan na pagawalay ikabit dan sarilin CCTV at aminya business establishment at balay para at kamaungan na karaklan. Malalapod Dagupan City, siyak si Sara Cayabyab para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Cayabyab mula sa RP Dagupan. Dakuin naman natin ang Agoo. Persons deprived of liberty ng Agoo District Jail nagbigay liwanag at pag-asa sa paggawa ng mahigit 200 parol. Sa kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Joshua Saidoken ng RP Agoo. Idilaksi tagdama kasasaad ken sitwasyon in pagkita dagiti persons deprived of liberty ti Agoo District Jail ti kapasidad dangag baliw ken makatulong iti komunidad tatapas kwa. Dahil ket kalpasanan nakarami ti 2 gasot ket 8 nga kakapintas nga Christmas lanterns nga agbalor ti 10,000 nga gasot nga pesos binayadan ti lokal a gobyerno ti Agoo La Union manamnama saan laing nga makipaay ti ranyag ken ragsak kadagiti kalsada no diket agraman iti biag dagiti PDLs. Sigon iti Agoo District Jail ti parol making project ket may sang oportunidad makasuro ti baro a talento ken tapno makaganansya iribukod a kwarta mausar dagiti pamilya dagitoy. Ti balegi ti nakuna proyekto ng Indol 1 the Jail Senior Inspector Dondon V. Ocampo, Live Load Officer GO1 Hazel Empadio ken lokal a gobyerno ti Agoo La Union dagiti PDLs ket saan laing nga nakasursuro nga gamit ti Christmas lanterns no diket mas naiparik na dagitoy ket karaman iti komunidad no sa dinoy ti tunggal parol ket mangipakita iti dedikasyon amang rugi ti baro a biag ken simbolo iti baro anamnama. Manipod, Agoo La Union, Joshua Saiduken para sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Saidoken mula sa RP Agoo. Dumako naman tayo sa tabuk. Men opposed to violence against women and their children everywhere o MOVE Kalinga Federation nakiisa sa kampanya na wakasan ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Amelia Bumatnong. Impakita dagiti miyembro iti Men Opposed to Violence Against Women and Their Children Everywhere when MOVE Kalinga Federation iti suporta kit commitment da iti panakaikat wano panakalipas iti bayolente nga aramid kontra kadagiti babae ket ubinda. Babon da ito iti panakikaisakin panagpirmada iti Pledge of Commitment amay sa pasat iti naisayangkat ang MOVE Kalinga Summit iti December 4 iti Kalinga Sports Center. Malaksid iti panangitalo iti respeto kadagiti babae ken ubinda tarigagay iti MOVE Kalinga Federation alikudan iti gender-based violence ken suportaran iti gender equality. Inkari dagitoy nga agbalinda a role model kadagiti daduma a lalaki, babaen iti na integridad a panagbiag, tumulong agpatakdar iti komunidad nga adaan respeto kadagiti babae ken ubing, kastamot a bumalaet no kasapulan nang runa iti karit maipanggapti nyaman a klase iti violence. Iti nasawa summit nga adaan tema Kalinga mantimpuyo kutsongan Chinbawsi kat pasat iti panakikaysa iti probinsya para iti 18-day campaign to end violence against women and their children. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Amelia Bumatnong mula sa Tabuk. Punta naman natin ang Lucena. Huling sweldo at mga benepisyo natanggap na ng mahigit 260 empleyado ng dalawang nagsarang internet gaming licensees sa Cavite. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihatid sa atin ni Mara Grezula mula sa Lucena.
Natanggap na ng mahigit 260 na manggagawa ng mga nagsarang Internet Gaming Licensees o IGL sa Kawit, Cavite ang kanilang huling sweldo, 13th month pay at separation pay kahapon. Ayon sa pabatid ng Dole Cavite, ang mga nagsarang kumpanya ay ang First Orient International Ventures Incorporated at K3 Global Services Incorporated na kapwa IGLs o dating tinawag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang mga naapektuhang empleyado ay binigyan din ng Unemployment Benefit Certification para makatanggap sila ng SSS Unemployment Benefits bilang bahagi ng mga interbensyon para sa mga apektado. Nagpasalamat naman ang mga manggagawa sa agarang pagbibigay ng kanilang mga benepisyo. Tiniyak ni Dole Cavite Provincial Director Marivic Martinez na tama ang computation ng separation pay. Hinimok din ni Director Martinez ang mga manggagawa na lumahok sa Project Dapat Job Fair na isinasagawa sa Pavilion Mall, Binyan City, Laguna ngayong araw. Mula sa RP Lucena, ito si Marek Resula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ng ulat ni Mara Grezula mula sa Lucena. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of the Interior and Local Government o DILG kinilala ang ilang munisipalidad sa Eastern Samar sa 2024 Seal of Good Governance Awards. Narito si Pen Pomida para sa detalye ng balita. 5 nga mga munisipyo sa Eastern Samar, Arteche, Kinapundan, Sulat, General MacArthur ngan Giwan, ang ginkilala como 2024 Seal of Good Local Governance SGLG National Awardees ang Department of Interior and Local Government. Lakip ang 5 nga LGUs sa 714 LG awardees sa nasod ug 53 Eastern Visayas LGUs nga ginkilala nga National SGLG awardees. Nakatala ni hatag ang seal og SGLG funded project ha award ceremony hitong December 9, 2024 sa Manila Hotel. Ang Seal of Good Local Governance inusa nga pasidungog nga mga LGU nga 100% compliant hananapulo nga areas of governance. Mahanunumduman 2023 National Awardees ang bungtuhan Kinapundan, Arteche ngan Sulat. Kada assign kinarawatin 1.8 million pesos nga kantidadhin proyekto como incentive award. Tikang ha RP Borongan, inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ng ulat ni Pen Pumila mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Mindanao. Bureau of Fire Protection, Tandag City, nasa Code Red alert status na mula Disyembre 1 hanggang sa bagong taon. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Nerissa Espinosa mula sa RP Tandag. Pahimutang na sa Code Red Alert status ang tibuok pwersa sa Bureau of Fire Protection Tandag City gikan nitong Disyembre 1 hangtod na sa pagsugat sa bagong tuig sa Enero 1, 2025. Sa pagpakighinami sa Radyo Pilipinas Tandag kang Fire Inspector Bowman Lofranco, ang City Fire Marshal gipamahayag niya nga nagpatuman na ang tibuok pwersa sa Bureau of Fire Protection sa nasod sa gitawag nga Oplan Paalala 2024 kinialang ni ining panahon sa Pasko aron masiguro nga luwas ang tanan sa posibleng sunog samtang nagasaulog. Pipila sa mga aktibidades nila maong paghimo og inspection sa mga nagabaligi og Christmas lights o firecrackers, ang komprehensibong pakig-alayon sa mga barangay, paghatag og mga flyers ug posters, media campaign og fire truck visibility. Sumala pa ni Lofranco nga mas mayo nga sa ulugon ang Pasko nga halayo sa aksidente ug sunog. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ng ulat ni Nerissa Espinosa mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Holo. Ministry of Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources, SULU, nagkaloob ng fishery inputs sa mga asosasyon ng mga kababaihan sa lalawigan. Ang detalye ng balita ay hahatid sa atin ni Eloisa Mohamad.
Nakatay mga fish drying processing set ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at MAFAR in matumpukasin kababaihan na lupa sug. Mga kababaihan ng Kandilan Women's Cooperative Patikul, Babai Pilihan Women's Association na parang Ivan Women's Federation Haumar, inakahampit sin fish processing set mapakanila paginang sardinas. Habay tay Fardia Abdu Hasad, Fisheries Division Chief, libabay na pagkana rin mga tumpukan ni tungod na paginang sardinas sa munganap usaha pa isang para kanila. Hambok tay sabi ni Kaangihon hawat mapakusog pa, in panglamuri si mga kawaihan na pag-usaha, iwan na pagpasong sin kauman. Nagsarang sukulyan hinor ay na Abdurajik sin yang kaan Omar Sulu, hakatay manila sin kaano yaon sin fish processing set ini. Makatabang ini bang dunon kanila, bihaon, piyagtatakaman nila yung pagdakang sardinas, liureng hakabiyaksahan, paghinangon nila mga seaweeds crackers. Tengha RP Hulo, Eloiza Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Eloiza Muhammad mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang ating regional news. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng reports mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. At syempre, maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan po ni Bea Gaza de Guzman, ito po si Leo Magpayo, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!